Naku, ito na yung ating pag-uusapan. Ibang klase ho talaga. Ipinakita na naman ni General Nicolas Torre III. Congratulations, Major General na. 2-star na po yung nasa balikat niya. Ang direktor ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group, nag-file na po ng kaso against Duterte. Sa totoo lang, 3 ang final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ay, gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Revilla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Former President Rodrigo Duterte, kinasuhan na po ni General Torre ng CIDG. Ang tapang nitong general na ito. Hindi ho niya pinalampas yung mga pagbabanta or hinayag niya in public. Hindi na daw yung katanggap-tanggap, labag na sa batas, yung sinabi nitong si Duterte na kailangan daw ay mawala yung 15 mga senador para manalo ang kanyang kandidato o kaya pasabugin yung Senado. So sabi ni General Torre, yan ay paglabag sa batas. So hindi na ho niya natiis. Kinasuhan na niya, inciting to sedition. Ang dami ng kaso nito si Duterte, di ba? Itong mag-amang Duterte ito. Mayroong disbarment case before Supreme Court, yan si Sara at saka si Digong. May mga kasong kriminal before din sa DOJ. Ngayon, may bago na naman. Inciting to sedition, grave threat ang ipinal ng NBI laban kay Sara. Ito naman si General Torre ngayon, nag-file din, inciting to sedition laban kay Digong Duterte. So, 2-5 na ang mga kaso. Kailan ho, ganun ho talaga, may proseso, rule of law. Ayan ho, medyo matagal ang paglilitis niyan. Pero at least, kinakasuhan. May tapang talaga itong si General Torre. Ito yung dapat maging PNP chief. Talagang kahit sino. Sabi niya, hindi pwede. Hindi daw pwede sa kanya yung ganyang pang-aabuso. Okay? Dahil kailangan kasuhin dahil labag sa batas. Puro lang anya patayan, puro anya pagbabanta, puro talagang hindi ho magandang pakinggan yung pinagsasabi po nitong si Duterte na pagka nagsasabi ng ganyan, pinapalakpakan pa ng kanyang mga followers na parang akala mo mga kriminal. Walang awa, walang pakundangan sa buhay ng tao. Parang sa kanila, parang hayop lang, pasintabi na ang buhay ng tao. Totoo naman wala po talagang puso, walang kaluluwa etong si Digong pagdating po sa usapin ng buhay ng tao. Tama si Sir Mike Abe. Sir Mike Abe, salamat po sa inyong video. Dahil nga po talagang etong mga katulad ni Digong na kung magsalita po ay akala mo pag-aari niya ang buhay ng mga tao, ay naku. Dapat po talaga dito hindi po ito pinapatawad at lahat po ng sinasabi nito ay dapat sineseryoso po ng ating mga kapulisan katulad ni General Torre para po maparusahan. Kasi kaya po ganyan si Digong sa kanyang pagsasalita, akala mo kung sino, akala mo kanya ang buong sanlibutan katulad ni Kibulok dahil nga po hindi napaparusahan. Napakarami ng krimen na ginawa, hindi napaparusahan, 'di ba? Umamin siya, meron siyang inamin noon. Katulong daw nila. Sino nakakaalala ng inamin na yan na issue ni Digong? 'Di ba? Inamin ni Digong 'yan, meron siyang ginawa do sa kanyang katulong. At meron din niyang sinabi na siya po ay meron ding ginurgor. Hindi napaparusahan. Kaya komportable siyang magsalita ng hindi maganda sa harapan ng camera kasi nga po never siyang naparusahan. So ito pa po ang kabuuan ng video. Paparinig ko sa inyo yung sinasabi ni General Torre.
Talagang ano daming kinasuhan ni Torre, di ba? Inciting to sedition, yung mga vlogger, inciting to sedition, si Duterte, at iba pang mga kinasuhan niya. Ito yung magaling na general dahil hindi siya natatakot. Talagang nagpapail siya ng mga kaso laban sa mga dapat makasuhan. At kailangan naman, dahil sabi niya hindi naman na pwedeng palampasin ng gano'n. Pakinggan natin kung inyo pong maridinig yung mismong interview ng media sa kanya after na siya ay mag-file ng kaso sa Department of Justice. Ano po? Tungkol nga po dyan sa, tungkol nga po dyan sa mga pinaggagawa ni Duterte na para bang normal lang sa kanya ang human rights violation, kahit mga senador ay gusto niyang mawala yung buhay. Grabe talaga. Hindi malaman paano ba yan? Ibang klase. Naging presidente, abogado, pero yung kanya sinasabi ay puro paglabag o labag sa batas. Pakinggan niyo ito sinasabi po ni General Torre. Sa totoo lang, tatlong final namin case, ha? I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So, we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So, nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Specific statement po that he made. Gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Secretary Revilla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Labag sa batas yun. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Yeah. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan, na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest na mga palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Court appropriate po ba ito? O may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. And it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin ng or he will be taken into he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila, mga vigilante nila ang mga palisod. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang, ano po yung mangyayari yung susunod after the case get? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation and formally he will be given a copy of the complaint na pinakyat so that he can have yan ang proseso on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG? I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. Sir, ano po ba? Kinasot niyo yung higher officer sa PNP before meeting this group? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang desisyon na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kayo sa President Chief Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga... Ayan So napakalino po sinasabi ni General Torre. Nag-file sila bilang Filipino citizen, bilang Director General or Director ng CIDG. Ano po inyong masasabi dyan? Yan po, lumutang na naman ang tapang ni General Nicolas Torre III. Siya po yung Director nga po ng CIDG at kapopromote lang po ito ngayon bilang Major General, 2-star General. At tama lang naman yon. Hindi talaga dapat pinalalampas kahit sino daw pwede mag-file ng kaso against Rodrigo Duterte, former president, dahil nga ho sa kanyang puro patay-patay na pinagsasabi. Ultimong senador na napakataas na institusyon ng ating pamahalaan ay ginaganya niya para lang manalo ang kanyang kandidato. Kahit na anong palusot dyan,
Kung yan nagbibiro, mayroon ding pananagutan. Pero sa tingin ko, hindi nagbibiro dahil hindi naman siya nagpatawa nun. Ang tumatawa lang yung mga audience niya. Hindi naman sinabi ni Duterte pagkatapos siya sabihin na dapat mamatay yung 15 senador at pasabugin yung Senado para sa siguradong manalo ang kanyang mga kandidato. Hindi naman yung sinabing joke only. Wala, kaya tama sabi ni Torre. Hindi naman pwedeng sinabi mo ngayon, pagkabukas nag-iba ang datingan, ang istorya, sasabihin mo joke only. Ay, hindi pwede, sabi niya. Kailangan panagutin. So, ipinail na po ang kasong inciting to sedition against Digong Duterte. At yung sinasabi niya, bahala na ang DOJ kung paano i-evaluate yan at bibigyan ng pagkakataon si Duterte kung paano naman niya kasagutin. Yan pong kasong kanyang ipinail. Ano ha? Kasi sabi ni Torre, bilang PNP, bilang Pilipino, puro lang panggugulo eh. At saka, hindi magandang mapakinggan ng taong bayan na magsalita ng ganyan na para mang ibabaliwala natin. Dapat panagutin daw po sa batas at meron tayong batas na dapat pairalin. Ayan ho, ang galing. Thank you, General Torre, dahil nanindigan ka. May tapang po itong mamang ito talaga. At as usual, syempre galit na naman po ang mga DDEBs kay General Torre. The most hated man ng DDEBs. Kasi nga po, syempre, si General Torre ang nakahuli kay Kibulok. At ngayon, nako, kinasuhan pa si Digong. Nako, galit na naman. Umuusok na naman ang ilong at tumbong ng mga DDEBs. Kaya lang, wala kayong magagawa dahil pinaglalaban lamang dito ni General Torre ang batas. May nilabag sa batas. Nakita ni General Torre na merong paglabag sa batas si Digong, so kailangan pong kasuhan. Hindi dapat palampasin para mabigyan ng leksyon. Lahat kanyang kinasuhan. Maraming mga DDS vlogger at DDS supporters ang kinasuhan na niya. Before, yan po sa DOJ. Hindi siya napapagod. Mag-file ng kaso against Duterte Camp at mismong si dating Pangulong Duterte. Okay? Yan ho yung kailangan nating general na PNP na mayroong balls at naninindigan. Ayan. Manny Adunay, General Torre, mabuhay ka. General Nicolas Torre III. Ito, pwede ito maging PNP chief. Pag ganito ho ang polis, may pag-asa tayo. Walang kinatatakutan. Kahit mga dating boss niya, dating commander-in-chief niya, pero dahil ngayon ay ang tingin niya lumalabag sa batas, kinakasuhan na po niya. Hindi naman po talaga tama yan. Na senador-elect. Although itong ilang mga senador, sino pa yung nagsasabi na biro lang daw yun. Hindi ko maintindihan Itong mga senador natin, mga wala din balls Alam niyo sa ibang bansa, pag yung ganyang buhay ng tao ang pinagbantaan, kinakasuhan at pinakukulong talaga kaagad. Dito lang sa atin, yung mga senador, pinagbabantaan na. Pinapalabas niya, hindi, biro lang yan. Di ba? Ganyan naman talaga si Duterte. Hindi po pwedeng puro biro. Ang biro ay may limitasyon at may pananagutan pag sumobra. Yan ang ginawa ni Torre. General Torre. Sobra na yung pagbibiro, kung biro yan, sobra din ang mga pahayag na parang dumaan na nga tayo sa napakagulo na puro patayan sa loob ng nakaraang 6 na taon, sabi niya. 30,000 ang namatay dahil sa kagagawan ng mga tauhan ni Duterte dahil nga ho sa tukhang-tukhang. Ngayon, hindi na sa presidente, ngayon ang kanya sinasabi, ganyan pa rin. Tuloy pa rin ang patayan, pati mga senador. Napakataas na mga posisyon sa gobyerno, institusyon. Hindi lang isa, 15 ang gusto niyang mawala para lang manalo ang kanyang kandidato. Desperadong galawan at hindi talaga ho yan katanggap-tanggap sa mga professional na Pilipino, matitinong Pilipino, nagmamalasakit at nagmamahal na Pilipino sa ating bansa. Yan po talaga. Okay? Jody Labrador, salamat po. Nadelina Nakoa, salamat, thank you. Lorna Saba, salamat po. Danny Reynado, thank you. Ralisa Carlinga, thank you rin po, salamat. Lawrence, Katbagan, thank you very much. Marcos Alcantara, Emerito, Emerito Medina, thank you, salamat din po. Rizalino Cole Jr., Iyan. Okay, Maximo Biton sa Facebook naman. So, ayan po. Yung NBI, ibang sinabi. Kasi tinanong ang NBI director na dating judge, hindi ko alam kung makatato sa Santiago, ibang statement. Sabi niya, hindi pa sila mag-iimbestiga tungkol doon. Pero ang sabi ng DOJ, motu proprio. Yan ang sabi ng Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla. Pwede raw mag-imbestiga ang NBI dyan ho sa laban kay Pangulong Duterte, motu proprio. Ang sinasabi naman po
ni Secretary Boying Rimulya. Pero si Jamie Santiago, Director ng NBI, ang sabi niya, parang hindi naman siya interesado. Ewan ko kung bakit. Pero itong matapang na General Torre, ay hindi lang nag-imbestiga, nag-file na ng kasong inciting to sedition against former President. So ayan na po, pare-parehas na ang kaso ng mag-ama. Inuulit ko, si Sara, kinasuhan ng NBI dahil sa kanyang pagbabanta naman sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, inciting to sedition, at saka grave threat. Ito naman, ilang araw lang ang pagitan. Ito naman kanyang ama, ganoon din ang kaso. Meron silang disbarment, pinadidisbar ng mga abogado. Ng kapwa-abogado, doon before Supreme Court, dahil nga ho sa ginagawa at panandita na hindi dapat sinasabi ng isang abogado, ng isang Pangulo, dating Pangulo at isang Vice President, ang kanilang mga sinasabi. Talagang parehas na parehas silang mag-ama ng mga pahayag. Para bang ang buhay ng tao sa kanila napakaliit. Walang pagpapahalaga. Walang parang pagpapahalaga, pagrespeto sa buhay ng tao na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ang Panginoon lang, ang amang makapangyarihan lang, sa aking paniniwala, ang isang may karapatan na tayo mabuhay at kung kailan man tayo nabubuhay, pangangalagaan niya. Pero ito hong mag-amang Duterte, parang sa kanila napakadali ng buhay at parang walang karespeto sa buhay ng mga tao. Ganun po. Kaya sabi nga ni Janitor, hindi na pwede yan. Kaya hindi niya pinilampas. Ayan po, ano ang inyong masasabi rito? Siyempre, yung mga Duterte camp, ayan, mga saradong isip na mga yan. Kahit na anong gawin ni Duterte at ng mga Duterte, pinagtatanggol pa rin nila. Ang piling nila tama. Kahit labag sa batas, kahit buhay ang nakataya, kahit nasasagasaan ng mga inosenteng mamamayan, inosenteng sibilyan, pati ang Senado, pati ang mga senador, tawanan pa rin. Pinagtatanggol pa rin ng mga DDS vlogger yan, ng mga Duterte camp. Nagpapalakpakan pa nga sila. Kasi ganun din ang ugali nila. Pare-parehas na sila. Yung attitude nila, pananalita nila, pag-ugali nila, kawalan ng respeto sa tao, pare-parehas na sila. Binabansagan nga silang pro-China. Kaya nga dahan-dahang lumalabas ngayon sa social media yung meeting nila sa mga opisyalis ng Chinese government, Chinese Communist Party of the Philippines. So Chinese community ng China. Okay? Kinakausap na ho ng grupo nila. Mukhang siya yata yung tumutulong sa kanilang kampanya. So maging marunong po tayo. Tama yung paninindigan ni General Torre. Magbago na. Bagong Pilipinas. Dapat magbago. Ang lalabag sa batas dapat kasuhan, papanagutin. Hindi pa pwedeng puro joke only lang pagkatapos na sabihin na nakakasira sa kaisipan ng Pilipino, ng kabataan at reputasyon ng Pilipino. Kasi ang kultura ng Pilipino mapagmahal, may takot sa Diyos, mapagkalinga sa kapwa, sumusunod sa mga batas, may respeto, mga Ginoo ang mga Pilipino. Pero itong pamilyang ito mukhang malayo doon sa kultura ng Pilipino. At alam naman natin, hindi na pwedeng i-deny. Pag sila ay nagsasalita sa mga press conference, sa nagharap ng audience, kung ano-ano mga pinagsasabi, na parang ang dating nila ay hari-hari. Parang ang dating nila ay no one is above the law. Parang ang dating nila ay above the law sila. Parang ang dating nila ay wala kayo, kami ang siga, kami ang tama, kami ang masusunod. Hindi pwede yun. Meron tayong batas, rule of law. Meron tayong gobyerno under President Marcos, rumerespeto sa karapatang pantao. Tama lang. Ano sabi tanong ng media? General, mayroon ba nag-utos sa'yo? May nagsabi ba? Alam ba ng mga boss mo? Sabi niya, nagpaalam ako sa mga boss ko. Hindi niya sinabi. Siyempre, ang immediate boss niya, yung PNP Director General, si Marvin. At kung sino man ibang boss niya, hindi niya sinabi. Sabi niya, nagpaalam ako. Pinayagan ako. Karapatan ko ito. Bilang tao, bilang director ng CIDG, nagpile ako ng kaso dahil sa tingin ko, mali at labag sa batas ang ginawa ni Duterte. At yung iba pang mga kinasuhan niya na pare-parehas, inciting to sedition, panggugulo. Panggugulo, panghihikayat na manggulo. Iyan po ang dapat nga yan, ipairal din yung yung anti-terror law. Kasi yung anti-terror law, mas matapang yun. Kasi walang pansamantalang paglala yun pagka napatunayan ka. Yung inciting to sedition, yung anti-terror law. Pag ikaw ay under investigation, interrogation, pwede kang makulong ng 24 days sa mga otoridad. Pag yung anti-terror law. At pag walang ebidensya, pwede kang pakawalan pero hindi mo pwedeng balikan na illegal detention. Ganun pong katindi. Yung mga dating batas natin, 6 hours lang. After mo hulihin, pag wala ka na i-file ang kaso, pakawalan mo na. Kasi kung hindi, illegal detention ang pwedeng ikaso sa'yo. Ito pong anti-terror law, ayan, mas matapang yan. 24
days under investigation ka, walang kaso, pwede kang pakawalan. Pero pag may kaso, tutuluyan ka talaga. Eh, hindi pa ho ginagamit nila yan. Ang ginagamit ngayon, revised penal code at iba pa mga batas, may kaugnayan sa inciting to sedition at ang ating saligang batas. Ayan po. Suportahan natin ang mga Pilipino, ang mga otoridad na sumusunod sa rule of law. Suportahan natin ang PNP at lahat ng law enforcement agency na sumusunod sa policy ni Pangulong Marcos. Ayaw nilang ilagay sa kanilang kamay ang batas. Dinadaan nila sa korte. At yun naman, kaya nga walang pagod si General Torre pabalik-balik sa Department of Justice para ipailang kaso. Then ang mga prosecutor na ang bahalang magkaroon ng tinatawag na case build-up at preliminary investigation para bigyan ng due process pagkakataon ng mga inaakusahan niya at kinakasuhan niya na inciting to sedition at kung ano-ano pang mga kaso before DOJ. Ayan, ang galing ha. Mabuhay ka, General Torre. Ikaw ang karapat-dapat na pulis. Itong mga gunita, itong General Torre din ito, ng Regional Director ng Region 11 ng Davao, Davao Region, ito yung humuli. At talagang binangga niya ang mga kampo ni Duterte, ni Kibuloy. 16 days na siya na malagi dyan sa compound ni Kibuloy. Hanggang sa ilalim ng lupa, hindi niya tinigilan. Hinanap at napilitang mahuli. Nahuli, sabi nila sumuko pero nahuli dahil nakubkob na. Okay? Ng kampo ni General Torre. Yan yun. Yan din ang dahilan kung bakit siguro na-promote. Dahil yung kanyang tapang, dedikasyon sa kanyang trabaho, at pinapairal ng batas, na-promote siya. Ngayon po ay hindi lang director ng CIDG na nationwide ang sakop nito, kung hindi Major General na. 2-star General na siya ngayon. Mabuhay ka, General Nicolas Torre III. Ikaw ang pulis ng mamamayang Pilipino. Ikaw ang tamang pulis na dapat maging huwaran dahil ikaw ay sumusunod sa batas at hindi mo pinalalampas kahit sino. Kahit dati pang Pangulo na dati niyang Commander-in-Chief, dati niyang boss, pero dahil tapos na ang term yan, hindi na pwede. Lumalabag na sa batas. Iyan ang paniniwala. Okay? So, ayan na po. Ano yung masasabi niyan? Mag-amang Duterte. Mag-amang Duterte. Halos pare-parehas ang kaso. Inuulit ko, inciting to sedition, grave threat, pagkatapos, ayan po, yung mga disbarment case, impeachment case, yan naman ang hinaharap ni Sara. Parehas na parehas sila. Kaya dun po sa mga followers nila, supporters nila, alam kong galit sila kasi sarado ang isip ng mga yan. Huwag natin pansinin, wala tayong pakialam sa mga yan. Ang ating pakialaman ay yung karamihan o majority ng Pilipino naniniwala tama ang ating gobyerno. Tama ang ginagawa ng mga otoridad na kasuhan ang mga lumalabag. No one is above the law. Yan po ang malinaw. Okay? God is good all the time talaga. Ako dahil dyan, wala na tayong masyadong oras, hindi tayo nag-overtime, So, abangan ninyo iba pa mga balita. Mamaya yata ay meron ng may hearing ulit yung mga fake vloggers. Ewan ko kung may darating. May darating kaya? Kasi sinomon na sila. After ng invitation, sinuspend na sila. Pag hindi sila nagpaliwanag, ang susunod dyan, warrant of arrest. Sino kaya ang i-issuehan ng warrant of arrest mamaya sa public hearing ng Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Communication Technology, Information Technology. Yan, 3 komite. Mamaya po, yan po sa Kongreso. Ang hindi darating na naimbitahan at sinomon, warrant of arrest. Ipapa-arresto sila. Definitely yan po ang mangyayari yan. Yan ang proseso. Abangan po natin. Okay? So, diba? Kaya, etong si General Torre ay nakarating na ngayon sa punto na siya na ang CIDG chief kasi nga po, ito'y tuwid na tao. Hindi to katulad ni Bato de la Rosa na tuta ni Digong na noong panahon po. Nang panunungkulan ni Digong ay himod tumbong kay Digong at talagang kinonsinte kung ano man ang mga kagustuhan ni Digong. Diba? Etong si Bato de la Rosa. Diba? Nakita natin kung ano ang kanyang ginawa kay Kerwin Espinosa, dito kay Jed Mabilog, kay Mayor, diba? Alam natin, nakita na natin ang mga kapalpakan nitong si Bato de la Rosa at malayong malayo dito kay General Torre. Kaya kung kasuhan man ni General Torre itong si Digong, deserve niya yun. Bakit? Mayroon siyang nilabag na batas at ang korte ang maghusga kung ito ba ay may probable cause o wala. Di ba? Kung meron, kailangan pagbayaran ni Digong yan. Actually, matagal pa naman ang kaso na ito at alam naman natin na ang kasuhan dito sa ating bansa ay mabagal ang kilos pero merong hustisya. Ngayon,
kung sakali man na makitaan to ng probable cause at may maglabas ng warrant of arrest na korte, aba, sana naman, di ba, huwag magtago si Digong at bayaran niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Di ba po? Ito ay isang unang hakbang para makakuha ng hustisya ang ating mga kababayan sa nangyaring EJK, sa nangyaring paglapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na mabuhay ng mapayapa at hindi po nabubuhay sa lagim at takot, di ba? So, yan po ang ating aabangan, mga update patungkol dito sa ginawa na ito ni General Torre, at tignan na rin natin kung gaano ibabash ng mga DDEBs si General Torre. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, support po ninyo si Sir Mike Abe. Support po ninyo si General Torre. So, maraming salamat po. Bye-bye. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po.